Okay, this time ay saksihan naman natin ang Knights of Columbus 43rd Induction and Installation of Officers for this year 2025 to 2026, and their mission is Faith with a Heart. Yan. So, ano nga ba talaga ang paano nga ba nagsimula ang pagkakatatag ba ng Knights of Columbus? So, ating alamin, itinatag ni Padre Michael J. McGivney, isang batang paring Katoliko noong Marso 29, 1882. Ang lugar sa simbahan ng St. Mary's sa New Haven, Connecticut, USA. Layuning magbigay ng pinansyal na tulong sa mga byuda at ulila ng mga lalaking Katoliko at pag-isahin ang mga Katolikong kalalakihan sa pananampalataya at serbisyo. Sa Pilipinas, unang naitatag sa Maynila noong 1905 at lumawak na may libu-libong miyembro sa buong bansa. Patuloy na sumusuporta sa mga parokya, ang mga programang sibiko at pagdubog sa kabataan, mga gawain at ambag, nag-aalok ng insurance projects, mga scholarships at tulong sa panahon ng sakuna. Sumusuporta sa mga adhikaing Katoliko tulad ng pro-life na kulang, kailangang pagtawag sa bokasyon at kalayaan sa pananampalataya. Ang mga miyembro ay nag-aambag ng milyon-milyong oras ng voluntaryong serbisyo taon-taon. Pangunahing prinsipyo, mga pangunahing prinsipyo ng Knights of Columbus ay ito: kawanggawa, which means charity; pagkakaisa, unity; pagkakapatiran, fraternity; pagkamakabayan, patriotism. Idinagdag sa ika-4 na antas o 4th degree, paglago at paglawak ng mabilis na kumalat sa buong Estados Unidos at sa iba pang mga bansa gaya ng Canada, Pilipinas, Mexico at Poland. Sa kasalukuyan, mayroong higit sa 2 milyong kasapi sa mahigit 12 bansa. Kahulugan na pinangalanan ito sa Christopher Columbus, isang Katolikong tagapagtuklas upang ipakita ang pagiging makabayan ng mga Katoliko sa Amerika sa kabila ng matinding diskriminasyon sa kabila ng panahon yon. Sa Balele, madami mga ginugunita o ginagawa ang Knights of Columbus, laging nakasalalay sa mga gawain ng parokya gaya ng mga prosesyon at kapag piyesta at mahal na araw. Naglorosaryo sa buong buwan ng October. Marami ang nagugulat sapagkat samahan ng mga kalalakihan ay siyang namumuno sa mga pagrorosaryo sa bahay-bahay ng mga miyembro. Marami pong salamat. At may mga insurance din sa mga ibinibigay sa mga miyembro. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Na namamayapa or namayapa na rather, tumutulong sa komunidad gaya ng mga tree planting, bayshore cleaning, at iba pa. Nagpapahiram sa mga bata or what we call this, nagpapakain or public sa mga school
ang ating public World schools Luzon, ay nagkakaroon sila ng feeding program. Yan. So kapag December, bago tayo ay laking magpatuloy sa ating mahalagang kayayang gawain, laging may gift giving project para sa mga indigents na mamamayan ng Natatas, Balele, Buot, Wawa, at Maria Paz. So, yan ho ang buod kung papaano ang Knights of Columbus ay nagbibigay serbisyo sa pamayanan sa bawat lugar na nasa sakupan dito ang simbahan. So, malaking bagay itong ating mga Knights of Columbus at hindi natin alam na ang kanila palang mga pagsisilbi ay talagang kapakipakinabang para sa pamayanan, hindi lang bilang padre de pamilya, hindi lang bilang isang mamamayan na nga ay pinuno ng bahay or tatay ng bahay. So sila ay malaki ang pakinabang ng pamayanan sa kanilang paglilingkod bilang isang Knights of Columbus. So tuloy-tuloy po natin pakinggan ang programa ito na 43rd Induction and Installation of Officers for the year 2025-2026 in their mission, Faith with the Heart. So panoorin po natin. Ang aking din pagbati sa ating mga district deputies na kapili natin, District Deputy Sir Knight Henry Sedeño, ang ating District Deputy Sir Knight Flor Mainot, sa ating bagong Grand Knight Sir Knight Manolito Canovas, sa kanyang putihing may bahay, sa ating mga panauhing Grand Knights ng iba't ibang council, Sir Knights, Brother Knights, Ladies of the Knights, guests, magandang tanghali po sa inyong lahat. Makailan, dahil mahilig ako mag-Facebook, may nabasa po tungkol sa isang post kung saan Professor Emeritus Maria Serena Jokno was quoted. Sinabi niya, position does not confer honor. You bring honor to the position, not the other way around. Pinagnilayan ko itong mga pangungusap na ito at nagkataong installation ng ating officers ngayon. Kaya dito ako kumuha ng hugot sa mensahe ko ngayon. So tatandaan po natin, we were installed to our position just a few minutes ago. Subalit tandaan natin, our position do not confer honor to us. But it is us, it is you, my fellow officers, who should bring honor to the position kung saan kayo ay tinalaga. Tayo bilang inihalal at itinalaga sa tungkulin ay hindi otomatikong binibigyan ng karangalan bilang isang tao. Hindi ko mo ikaw ay advocate, lindig na ang iyan ako sa pagmamalaki sapagkat ako'y advocate, ako'y Grand Knight, ako'y Deputy Grand Knight. Sa halip, tayo dapat ang magbigay ng karangalan sa ating sarili. At in turn, kapag binigyan natin ng karangalan ng ating sarili, binibigyan din natin ng karangalan yung ating posisyon. Hindi yung posisyon ang nag-confer sa atin ng karangalan. We have to make ourselves honorable, and in turn, we give honor to the position entrusted to us as officer of Knights of Columbus Council 8263. Maliwanag ano po? Paano natin gagawing
honorable ang ating sarili. Una, be a gentleman. Maging maginoo. Hindi yung kagulong-gulong kung hindi kagalang-galang. Gentleman. Maginoo. Dahil sa ating exemplification, remember that phrase? Narito po ang mga maginoong Katoliko. So that refers to us, maginoong Katoliko. And we have to stay as maginoong Katoliko. And we have to be a good Catholic. Maging isang mabuting Katoliko. Tungkulin natin bilang Katoliko na alamin at sampalatayanan ang ating relihiyon, ang ating pagiging Katoliko, ang ating pananampalataya. Let us not be swayed by other faith. Now, let us know our faith, be a good Catholic, be a good Christian in the process. O paano pa tayo magiging honorable? Be a good husband to your wife. Be a good husband to our wife. Gamat yung wife ko ay nandoon na. Nauna na. Maging isang mabuting asawa sa ating tahanan. Ayan, nandiyan ang ating mga ladies of the nights. Nagpapaalam tayo tuwing unang linggo. Mahal, attend ako ng meeting ng Knights of Columbus. Make sure na dito kayo pupunta. At hindi sa iba. So maging isang mabuting husband, mabuting asawa, mabuting ama. Be a good father to your children. And to be a good father, dapat merong silang kilalanin sa atin katangian na kanilang tutularan alang araw. Matatag, masasandigan, marangal. Alam ninyo, sabi nila, ang kayamanan daw ng tao ay nasa pera. Pero hindi eh. Ang kayamanan ng tao hindi lang in the form of wealth, it is also in the form of good name and good reputation. So tayo ay umaanib sa Knights of Columbus sa kadahilan ng this is an honorable organization. Matututo tayo dito na magpakatao, maging mabuting Katoliko. And in the process, when we become honorable, then we can bring honor to the position that we were installed today. Muli po ang aking pagbati sa ating mga opisyales, kasama na ako bilang advocate. At maraming salamat sa inyong pagdalo. Magandang umaga po, magandang tanghali sa inyo lahat. Maaari na pong mag-invite yung na
pagtatapos ng ating opisyal na gawain sa araw na ito, hilingin po ninyo ang pagpapala ng Diyos sa mga kalalakihang ito na tutupad sa tungkuling iniatang sa kanila at para sa ating lahat na magiging kalakbay nila sa dakilang gawain ng Knights of Columbus. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Worthy officers, kayo ay nakahani ngayon sa inyo ng buhay na krus. Nawa ang krus ang magpaalaala sa inyo na kayo ay dapat magpanibago kay Kristo at ang inyong pamamahala ay magpamalas ng isang katolikong pamumuno na nagmumula sa pagpapanibagong ito. Sa ating pagdalangin ng awa at tulong ng Diyos sa inyong pagganap ng tungkulin, gagawad ko ang pagpapaspas. Banal na Ama, nagpapasalamat kami sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyong biyaya ng aming pagsasama-sama ngayon at sa iyong paglukot sa puso ng mga kalalakihang nasa aming harapan. Pagpalain mo po ang pagsusumikap ng mga bagong talagang opisyal at ang aming mga kapatid na Knights of Columbus. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Ikarangal ka ng iyong counsel at ang suot mo ang trusty middle na ito na may pagmamalaki upang ikarangal ka ng iyong konseho at ang orden. Suot mo ang trusty middle na ito na may pagmamalaki upang ikarangal ka ng iyong konseho at ang orden. Suot mo ang trusty middle na ito na may pagmamalaki upang ikarangal ka ng iyong konseho at ang orden. Guard metal na ito na may pagmamalaki upang ikarangal ka ng iyong suot mo ang side metal na ito na may pagmamalaki upang ikarangal ka ng iyong sa mga ahalinhang opisyalis na konsehong ito, inaabot ko ang aking pagbati at pasasalamat sa sinimulang diwa ng ating orden ng charity, unity, fraternity, at patriotism. Sa mga opisyal ng ating itatalaga ngayon, ipinahayag ko ang aking tiwala na maragdagan ang pakipakinabang ng simbahan at siyang nagtatampo ng magiting sangalan ng ating orden. Sa ating buhay na darating na pagkakataon, pagsulong ng espiritu at spiritual at materials na pagbawi at pagkukulang, pagtama ng mga mali at pagpaplano sa isang mas makabuluhang hinaharap. Kakamayan po natin. Mga bisita, mga brothers, mga ma'am, matin na po silang mati. Yung mga bagong Knights. Congratulations! Congratulations! Oh! Congratulations! Congrats, Tolit!
ating mga bagong opisyalis ng ating Knights of Columbus. Kilalanin po natin, yan po si Pangulo ng ating senior, yung ating barangay police, Arthur Reynera, yan, ating kabarangay sa Maria Paz. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, papasalamat po ako at maganda yung ating panahon. Dangan nga lamang ay wala tayong kuryente, pero sa tulong ng ating past granite PJ Elcarte, nagkaroon tayo kahit sounds man lamang sa ating programa. Pinapati ko po si Father Abel Hernandez, ang ating kura parokya, ng isang magandang umaga at dumalo dito sa ating installation of officers and directors, sa ating mga Council 1302, Council 6141 at sa Council 7652. Isang magandang umaga ho sa inyo lahat. Ngayon po, ako po ay itinalaga bilang Grand Knight ng Council 8263. Ay nangangako na tutuparin o gagampanan ang tungkulin na iatang sa akin sa tulong na rin ng aking mga kasama bilang opisyales para sa ating konseho at sa ating orden na itinalaga sa atin. Sa pamunuan ng Council 8263, ating isa sa katuparan ang mga programang iniwan ng mga nagdaang Grand Night at sana mapalawig pa natin ang ating magiging Kristiyano at maisabuhay natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating kapwa, pagmamahal at paglilingkod una sa Diyos at sa ating mga mamamayan. Sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo at kayo po ay narito na dinaluhan at sinaksihan ang aming pag-i-install bilang opisyales ng Council 8263. Ako sa atin lahat, Reverend Father Richard Hernandez, mga kapatid ko sa Council 8263, kaibigan, mga panawin. Ang pagtatalaga sa pamunuan ng mga bagong halal na opisyal ng konseho ay laging kapitapitagan at punong-puno ng pag-asa at diriwang. Magsitayo po lahat para sa pagpasok ng ating Ward District Deputy at ng District Warden. At tawagan ko ang ating Ward Warden. PGK SK Dodi Malbanan, Program Director PGK Leo Canovas, Vocation Chairman SK Arnold Vergara, Family Director SK Ray Rimas, Community Director SK Gerardo Montero, Pro-Life Director Narito Burgos, Retention Chairman FL Pons Mingito, Membership Director SK Francis Kilang, Recruitment Committee SK Albert Mapantay, SK Roberto Lopez, and SK Rodin Javier. Our Insurance Promotion SK Hiner Jasante, Health Service Director Joseph Burgos, Public Relations Director SK Roberto Chavez. Warden,
Sundin mo ang ating Board District Deputy at ang ating District Warden. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Ama sa langit, kaming iyong mga anak ay natitipon ngayon para sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal at paggagawad ng mga medalya na tanda ng kanilang tungkuling, pangunahan at pamuluan ang aming konseho sa mga darating na araw. Ipagkaloob mo po ang biyayang maunawaan namin na lahat ng karapat-dapat na tungkulin ay nagmumula sa iyo. Ngayon din ang karunungang magpatupad ng tungkulin ng may katarungan at pag-ibig. Ipagkaloob mo po ang aming laging pagnanasang dumulog sa iyo sa mga panahon ng pagpapasya. Ngayon din ang lakas na laging kumilos sa diwa ng pag-ibig at ang kababaang loob na tanggapin ang aming mga pagkukulang at pagkakamali. Aming Ama, tulungan mo po kami na magbigay halimbawa ng buong loob na pagtatalaga ng sarili sa mga gawaing naaayon sa mga batayang Kristiyano at tulad ng sa amin ay nagtatag si Beato Michael J. McGivney at laging samahan kami sa pagsunod sa iyong banal na kalooban. Sa diwa ni Father Michael, nawa ang aming orden ay patuloy na magmalasakit sa mga nangangailangan at itakwil ng tinatakwil ng lipunan. Sa kanyang buhay at halimbawa, masundan nawa namin ang iyong anak sa pagtalima sa kanyang mga utos ng pag-ibig at ang pagbubuo ng kanyang katawan, ang simbahan. Kasama ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, sa ilalim ng kanyang makainang pagkakandinig, ang ating orden ay nakatalaga. Aming hinihiling ang dalangin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Nangangako ba kayo na magiging maginoong katoliko at pamumuhay ng mabuti sa diwa ng charity at evangelize? Korte Officer, sumagot na malakas at malinaw. Nangangako ba kayo na sa pamamagitan ng inyong mga gawa, makikibahagi kayo sa pagbuo ng simbahan, ipagtatanggol ang kabanalan ng pamilya, itataguyod ang paggalang sa karapatang pantao at kalayaang relihiyon? Korte Officer, sumagot ng malakas at malinaw. Nangangako ba kayo na ipagpapatuloy ang paghubog ng sarili sa karunungan ng ating pananampalataya, pagpapalaganap ng bukasyon sa pagpapari at paglilingkod ng tapat sa simbahan? Korte Officer, sumagot ng malakas at malinaw. Pagmamalaki at tahimik ang tusing na wata. So, maraming medalya na. Chika ngayong umaga po ito. Hindi ko akalain na ako pala yung magbibigay din ng short message. Dahil hindi ako nakapag-prepare. Pero anyway, maraming salamat at muli tayo nagkita-kita. Dahil
lumipas sa mahabang buwan. Hindi ako nakaparito, hindi tayo nakapagkameron ng meeting ng asembleya dahil na inyong mga barlikod ay apalang-apala sa pangungumpanya dahil sabi nga ni FN Post at saka ni Master Lucian, naka-president ka na, huwag kang patatalo sa pangalawa. At ginawa ko naman paraan na ako'y manalo din sa pangalawa. Kaya, inamahal ng mga kabalyero, mga opisyalis, ngayong araw na ito, ako'y na-inspire sa mensahe ni Dr. Moncheng Mingito. Yung sinasabing ang posisyon ay karangalan, ngunit magiging karangalan, kagalang-galang at honor ng ating ilang opisyal kung tayo ang magpapakita ng maganda sa ating mga kasama at lalo tigit sa ating komunidad. Dahil ang Knights of Columbus po ay may mabigat na tungkulin. Unang-una po, yung pagiging kababalo. Ika rin ay ni Father, yung ating unity, fraternity, at patriotism. Ito pong tatlong ito, apat na ito, ay kung ating masusundan, ay mapakaganda po. Dahil talaga namang kulang ang ating isang taong sa ating paglilingkod. Kaya nga po, sabi nga, kapag ikaw ay naglingkod, talagang tumutok ang sarili mo, nakalaan ang serbisyo mo, at ang nasa likod mo ay ang ating pamilya. Sa mga may bahay ng ating mga brother knights, maswerte po tayo, maswerte po kayo, sapagkat ang inyong asawa ay napaanib sa Knights of Columbus. Kaya pag araw po ng linggo, sabihin niyo po sa inyong mister, ay ayaw magsimba. Yung isang linggo nating ginagawa, yung 6 na araw, yung 7 araw, i-focus natin ang panalangin sa Panginoon. Upang sa ganoon, bigyan tayo ng mahabang buhay at ligtas ang ating pangatawan. Ako po'y 71 na taon. Ay ang napagdaanan ko po sa buhay ko ay mapakabahaba na. Na po, dahil ako po'y 2 pamilya, naging pamilya. Pero ganun pa man po, talaga yung araw ng linggo ay nakalaan sa pagsimba. Kaya kung misa po ako'y first mass, kung di ako makasimba ng first mass, tuwing Sabado ng hapon, pipilitin ko po makasimba. Dahil ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil hanggang ngayon, wala po akong nararamdaman sa alsay. Kaya sa mga kabalyero, mga misis naririto, Sister Nay, akayin po natin ang ating pamilya. Akayin po natin ang ating mga anak na laging pag-araw ng linggo, ito na sarili sa Panginoon. Ano po? Maraming po salamat at magandang umaga po.